Ma'am Jasmine, congratulations! Approved na ang loan nyo para sa bagong kondo. Halos mabitawan ko ang aking headset habang nasa gitna ako ng isang coaching session sa aming call center dito sa Davao. Tila huminto ang pagtibok ng aking puso. Bilang isang quality assurance manager, ang trabaho ko ay himayin ang bawat boses, bawat buntong hininga, at bawat kasinungalingan sa kabilang linya. Pero sa pagkakataong ito, ang boses na narinig ko sa recording na ipinadala ng bangko para sa beripikasyon ay hindi boses ng kung sinong estranggero. Boses ko yon. Narinig ko ang sarili kong boses sa recording na nagbibigay ng kumpirmasyon sa bawat personal na tanong ng agent. Ang tono, ang paghinto sa gitna ng mga pangungusap, maging ang banayad na puntong dabawin nyo, lahat ay perpekto. Ngunit kailanman ay hindi ko binuka ang aking bibig para sa utang na ito. Ang boses na ginamit ko upang awitan ng aking anak noong sanggol pa siya, ang boses na naging sandigan ng aming maliit na pamilya, ay ninakaw at ginamit na ngayon bilang patalim upang ibaon ako sa utang. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa aking dibdib. Sa loob ng aming bahay, 2 lang kaming nakatira. 2 lang ang may hawak ng susi ng aking telepo at nakakaalam ng aking mga password. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig at nagganggalit na katinuan. Send me the raw audio file and the log of the IP address used for the OTP verification. Pinal at walang emosyon kong utos sa kausap ko sa bangko. May problema ba, Ma'am Jasmine? Is this a case of fraud? Tanong ng agent. I will be the one to determine that. Just send the files. Sagot ko bago ko mabilis na ibinaba ang linya. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking salamin at hinilot ang aking sentido. 3 araw. Sabi ng bangko, kapag hindi nabayaran ang unang malaking down payment o napatunay ang illegal ang loan, ang aming bahay, ang tanging alaala ng aking yumaong ina, ay kukunin nila bilang collateral. Ang kinabukasan na binuo ko ng mahigit 2 dekada sa industry, yang ito ay nagbabadyang gumuho sa loob lamang ng 72 oras. Mabilis akong lumabas ng aming office floor. Hindi ko na pinansin ang mga pagbati ng aking mga subordinates. Ang hangin sa labas ng gusali ay mainit, ngunit ang pakiramdam ko ay tila nakalubog sa yelo. Habang nagmamaneho ako pauwi, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang mga tinuro ko kay Bea. Tinuruan ko siyang maging mapanuri. Tinuruan ko siya kung paano protektahan ang impormasyon ng ibang tao. Pero hindi ko akalain na ang mga kaalamang yon ang gagamitin niya upang nakawin ang aking sariling pagkakakilanlan. Pagdating ko sa tapat ng aming bahay, nakita ko ang isang hindi pamilyar na puting van. Pagpasok ko sa pinto, sinalubong ako ng malakas na tawanan at masayang tugtugin. Sa gitna ng sala, nakita ko ang aking anak na si Bea. Nakasuot siya ng isang napakarilag na puting bestida na puno ng mga kristal. Isang wedding gown na halatang nagkakahalaga ng 100,000 piso. Nay, look! Isn't it perfect? Sigaw ni Bina makita ako. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa galit na kagalakan. Dumating na ang gown ko! Carlo and I are finally having the dream wedding we deserve. Salamat talaga, Nay, sa pagtulong sa amin sa bangko. Sa tabi niya, nakatayo si Carlo. Suot niya ang kanyang paboritong maamong nii. Ang niting dati ay nagustuhan ko dahil akala ko ay tapat siya. Lumapit siya sa akin at akmang magmamano. Pero dahan-dahan kong iniwas ang aking kamay. Approve na ang loan, Ma'am Jasmine! Wika ni Carlo nang may paimbabaw na galang. Huwag po kayo mag-alala. Kaming 2 ni Bea ang magtutulong ang magbayad yan balang araw. Para naman ito sa danggal ng pamilya natin, di ba? Tinitigan ko si Bea. Pagkatapos ay ang gown na tila ba isang puting multo sa gitna ng aming sala. Ang bawat tahi nito ay binayaran ng kasinungalingan. Ang bawat kislap nito ay nakuha sa pamamagitan ng pagpunit sa aking tiwala. Ang danggal, Carlo, ay hindi binibili sa pamamagitan ng pagnanakaw. Ang boses ko ay nanatiling patag. Isang nakakatakot na katahimikan na nagpatahimik sa buong silid. Nawala ang ngiti ni Bea. Nay! Ano na naman ba ito? Sabi mo nun, ang bahay na ito ay para sa akin din naman.
Inuna ko lang kunin ang parte ko para hindi na tayo mahirapan sa kasal. Isang loan lang naman yun, di ba? Bakit kailangang maging ganito ang reaksyon mo? Doon ko naranasan ang isang marahas na pagpigil sa aking damdamin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung kailan pa naging ganito ang tingin niya sa akin. Isang bangko na maaaring nakawan ng walang paalam. Pero pinili kong manahimik. Bilang isang QA, alam ko na ang pinakamabisang paraan upang mahuli ang isang nagkasala ay ang hayaan silang maniwala na kontrolado pa rin nila ang sitwasyon. Mag-usap tayo sa Lunes, B. Pagkatapos ng audit ko sa kumpanya, malamig kong wika bago ako tumalikod at pumasok sa aking silid. Narinig ko ang mahinang bulungan ni B at Carlo sa labas. Narinig ko ang pabalang na sagot ng aking anak. Hayaan mo siya, Carlo. Stress lang yan sa work. Ang mahalaga, hawak na natin ang pondo. Isinara ko ang pinto at binuksan ang aking laptop. Pumasok ang email mula sa bangko. Mabilis kong in-upload ang audio file sa aking software para sa waveform analysis. Habang tinititigan ko ang mga berdeng guhit ng aking boses sa screen, nakita ko ang mga artifacts, mga maliliit na glitches na patunay na ang boses na ito ay binuo lamang ng isang algorithm. Ngunit sa gitna ng aking pagsusuri, isang abiso ang lumitaw sa aking monitor. May nagtangkang mag-login sa aking payroll account mula sa loob ng aming network sa bahay. Ang IP address ay nagmula sa telepono ni Carlo. Hindi lang pala ang bahay ang balak nilang kunin. Sa sandaling yon, nalaman ko ang katotohanan. Si Bea ay hindi lamang kasabwat. Siya ay ginagamit din ng isang taong mas mabilis pa sa teknolohiya ang kasamaan. Ang 72 oras ko ay nagsimula na. Hindi mo ba kami mahal, Nay? Bakit mas mahalaga pa sa'yo ang pera sa bangko kaysa sa kaligayahan ko? Ang mga salitang iyon ni B ay tila mga lason na dahan-dahang pumatak sa aking puso paglabas ko ng silid kinabukasan. Nakatayo siya sa kusina, nagluluto ng agahan na tila ba walang nangyaring pagnanakaw kagabi. Sa tabi niya, nakaupo si Carlo, prenteng nagbabasa ng diaryo habang humihigop ng kape. Ang kapal ng mukha nilang umasta na parang sila ang biktima sa sitwasyong ito ay nagpadaloy ng kulo sa aking mga ugat. B, hindi ito tungkol sa kaligayahan. Tungkol ito sa krimen. Ang boses ko ay nanatiling patag. Isang nakakatakot na katahimikan na madalas kong gamitin sa opisina tuwing may nahuhuli akong agent na nandaraya sa tawag. Ninanakaw niyo ang pagkakakilanan ko? Ginamit niyo ang boses ko para sa isang loan na hindi ko naman pinayagan. Alam niyo ba ang pwedeng mangyari sa atin? Huminto si Bia sa paghahalo ng kape at hinarap ako ng may nanlilisik na mga mata. Dito ko naranasan ang sugdulang gaslighting mula sa sarili kong anak. Nay, stop it! Identity theft agad? Pamilya tayo! Ang sabi ni Lola noon, ang bahay na ito ay mana ko rin naman. Inunahan ko lang kunin ang para sa akin dahil kailangan namin ni Carlo ng panimula. Isang loan lang yon, nababayaran din naman namin kapag maayos na ang business ni Carlo. Bakit ba napakamakasarili mo? Makasarili? Naramdaman ko ang marahas na pagpisil sa aking dibdib. Bea, ako ang nagpapakapuyat sa call center para lang mabigyan ka ng magandang buhay. Ako ang nagbabayad ng kuryente, ng tubig, pati na ng mga luho mo. At ngayon, sasabihin mong makasarili ako dahil ayoko mawalan tayo ng tirahan? Dahan-dahang tumayo si Carlo mula sa kaisipan niyang pagbabasa. Lumapit siya kay Bea at inakbayan ito ng may paimbabaw na proteksyon. Tila ba ako ang halimaw na nananakit sa kanyang asawa. Ma'am Jasmine, palamigin niyo po ang ulo niyo. Naiintindihan ko po na naguguluhan kayo sa teknolohiya ngayon. Pero legal ang ginawa namin. May authorization recording ang bangko. Imbes na magalit kayo, bakit hindi niyo na lang suportahan ang anak niyo? Ayaw niyo bang makitang ikakasal ang kaisa-isa niyang anak sa isang marangyang paraan? Kami na ang bahala sa utang, ma'am. Relax lang po kayo. Tinitigan ko si Carlo. Sa ilalim ng kanyang maamong muka, nakita ko ang isang mapang-uyam na kislap. Alam niya ang ginagawa niya. Ginaslight nila ako ng magkasabwat. Pinalalabas na ako ang paranoid. Ako ang hindi nakakaunawa at ako ang sumisira sa pangarap ng aking anak. Doon ko naramdaman ang isang marahas na katinuan.
Ang uwat ika sa aking puso ay biglang nanlamig at naging kasing talas ng yelo. Sa loob ng 30 segundo, ang Jasmine na isang mapagmahal at mapagbigay na ina ay dahan-dahang naglaho at ang lumabas ay ang Quality Assurance Manager na sanay sa digmaan ng mga boses at datos. I see, malamig kong wika. Hindi na ako nakipagtalo. Hindi ko na sila tinignan. Kung yan ang tingin nyo, sige, maghanda na kayo para sa fitting ng gown niyo mamaya. Huwag nyo akong abalahin sa kwarto. Mabilis akong bumalik sa aking silid at nilak ang pinto. Narinig ko ang mahinang tawa ni Carlo sa labas at ang buntong hininga ng ginhawa ni Bea. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay napaamo na nila ang leon. Kinuha ko ang aking telepono at sinimulang suriin ang bawat folder. Kung IP address ni Carlo ang ginamit sa pag-login, paano nila nakuha ang boses ko ng ganoon kalinaw? Binuksan ko ang listahan ng mga naka-install na application. Doon ko nakita ang isang app na may icon ng puso. Family Health Tracker. Naalala ko nung nakaraang buwan, si B mismo ang nag-install nito sa phone ko. Sabi niya, Nay, para ma-monitor ko ang sleep patterns at blood pressure mo. Baka kasi nai-stress ka na sa work. Dahil sa tiwala, hinayaan ko siya. Sinuri ko ang permissions ng nasabing app. Nanlamig ang aking buong pagkatao. Ang application na ito ay may access sa microphone, 24/7. Hindi lang pala ito tracker ng kalusugan. Isa itong sopistikadong spyware na nagre-record ng bawat salita ko sa loob ng bahay, bawat tawag ko sa mga kliyente, at bawat hininga ko habang natutulog. Doon kinuha ng AI ang mga phonemes at tono ng boses ko upang makabuo ng isang perpektong clone. Hindi lang pondo ang ninakaw nila. Ninakaw nila ang katahimikan ko sa loob ng sarili kong tahanan. Inilabas ko ang aking laptop at sinimulang i-trace ang data transmission ng spyware na iyon. Ang bawat byte ng boses ko ay ipinapadala sa isang cloud server na nakapangalan sa isang dummy account. Ngunit may isa pang natuklasan ng aking audit. Ang app na iyon ay may feature din para i-intercept ang mga SMS messages. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ko natatanggap ang mga OTP mula sa bank. O diretso itong pumupunta sa telepono ni Bea bago ko pa man makita sa lock screen ko. Nanginginig ang aking mga daliri sa keyboard. Ngunit ang aking isipan ay nanatiling gising. Pinuksan ko ang email mula sa bangko at tiningnan ang schedule ng loan disbursement. May isang malaking tipak ng pera ang nakatagdang i-transfer sa account ng wedding coordinator bukas ng hapon. Dito ko naranasan ang isang sandali ng sukdulang pagpapasya. 60 oras na lang ang natitira bago tuluyang mahila ang aming bahay. At ang kaisa-isang paraan para pigilan nito ay ang putulin ang daluyan ng kanilang pondo sa paraang hindi nila inaasahan. Narinig ko ang tunog ng pagpihit ng pintuan ng banyo sa labas at ang masayang kanta ni Bea. Dahan-dahan kong kinuha ang aking headset at isinuot ito. Ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa pera. Tungkol na ito sa pagbawi ng boses na kailanman ay hindi nila dapat pinaglaruan. Nanatili akong nakaupo sa harap ng aking laptop. Ang tanging liwanag sa madilim na silid ay ang asul na kislap ng monitor na tumatama sa aking mukha. Sa labas ng pinto, narinig ko ang tawanan ni Bea at Carlo habang pinaplano ang kanilang menu para sa reception. Ang bawat halahak nila ay tila mga kuko ng bakal na kumakamot sa aking pandinig. Pinuksan ko ang portal ng aming family savings account. Iyon ang education fund na sinimulan ko noong 5 taong gulang pa lang si Bea. 10 taon ng pag-upo sa harap ng computer, 10 taon ng pakikipag-usap sa mga galit na kliyente, at 10 taon ng pagtitipid sa sarili kong luho. Lahat ng iyon ay para sa kinabukasan ng aking anak. Nang mag-load ang page, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga dulo ng daliri. 0. Ang balanse na dapat ay sapat na para sa huling 2 taon ni Bea sa universidad ay tuluyan ng nalimas. Tiningnan ko ang transaction history. Hindi ito napunta sa Marco Polo Hotel o sa kahit anong wedding supplier. Ang lahat ng pondo ay inilipat sa isang personal account sa ilalim ng pangalang Carlo S. Villafuerte. Ginawa ang mga transfer sa gitna ng gabi, sa mga oras na alam nilang mahimbing ang tulog ko. Hindi lang pala ang bahay ang nakataya rito. Ang buong buhay na inilaan ko para kay Bea
ay dahan-dahan na nilang kinakain. Eksaktong 9:00 ng gabi, nanginginig ang aking telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang tawag mula sa collections department ng bank. Sinagot ko ito nang hindi man lang kumukurap. Good evening, Ma'am Jasmine. This is a courtesy call regarding your outstanding balance. Wika ng agent sa kabilang linya. Dahil sa biglang paglobo ng utang sa ilalim ng inyong pangalan at ang hindi pagpasok ng kaukulang collateral papers, meron na lamang kayong 72 oras bago namin formal na simulan ang foreclosure process sa inyong property sa Davao. This is a non-negotiable deadline, ma'am. Naiintindihan ko. Ang boses ko ay nanatiling patag, kasing lamig ng sementong inaapakan ko. I am currently conducting a quality audit on my accounts. I will settle this. Ibinaba ko ang telepon at muling binalikan ang mga files na nakuha ko mula sa spyware app. Doon ko nahanap ang isang audio folder na may pamagat na Sample Collection Night. Dito ko naranasan ang isang sandali ng matinding pighati na tila pa bumasag sa huling hibla ng aking pagiging ina. Pinatugtog ko ang recording na may petsang nung nakaraang Martes, 3:00 ng madaling araw. Sa recording, narinig ko ang mahina at pamilyar na paghinga ko habang natutulog. Ngunit kasunod nito ay ang pabulong na boses ni Bea. Ma, sorry po, pero kailangan ko lang talaga ito. Para naman ito sa ikaliligaya ko. Narinig ko ang boses ni B sa recording. Sige na, Ma. Sabihin mo lang, yes, I authorize this transaction. Narinig ko ang sarili kong boses. Paos at halatang nasa gitna ng malalim na panaginip na umuulit sa mga salitang dinidikta ni Bea. Dinamit niya ang pagkakataong wala akong malay upang makuha ang mga voice prompts na kailangan ng AI software upang magmukhang totoo ang clone. Narinig ko rin ang mahinang tawa ni Carlos sa background ng recording. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya habang sinasabing, "Galing mo talaga, sweetheart. Konti na lang, atin na ang lahat." Napasandal ako sa aking upuan. Ang studio na ito, ang mga boses na ito na tinitingnan ko bilang trabaho sa loob ng maraming taon, ay naging instrumento ng sarili kong anak upang traidurin ako. Ang maternal wound ay hindi lamang basta sugat. Ito ay isang malalim na hukay na sila mismo ang nag-ukit sa aking dibdib. Hindi ako tumangis. Sa halip, hinaplos ko ang aking headset. Ang pagmamahal ko kay B ay sadyang naging bulag, pero ang katinuan ko bilang isang QA ay hinding-hindi kailanman magsisinungaling. Kung teknolohiya ang ginamit nila upang nakawin ang buhay ko, teknolohiya rin ang gagamitin ko upang itayo ang kanilang bitayon. Binuksan ko ang waveform monitor at sinimulang i-isolate ang boses ni Carlos sa background. May narinig akong kakaibang tunog, isang mahinang static at isang paulit-ulit na tunog ng elevator bell sa likod ng kanyang boses. Hindi yon galing sa bahay namin. May lihim na kuta si Carlo at doon siya nagsasagawa ng mga transaksyon habang ang anak ko ay nabulag na ng puting gown. 72 oras. Ang orasan ay nagsimula ng tumakbo at sa bawat segundo na lumilipas, mas lalong tumitigas ang aking puso. Hindi na ako isang ina na nagmamakaawa para sa pag-ibig ng anak. Ako na ang manganggaso na kasalukuyan ang sumasabay sa takbo ng mga anino. Tinitigan ko ang bawat alon ng tunog sa aking screen. Ang mga berdeng guhit na kumakatawan sa aking danggal. Bilang isang quality assurance manager, alam ko na ang boses ay may sariling kaluluwa. Isang fingerprint na hindi kayang kopyahin ng buo ng kahit anong makina. Habang pinalalaki ko ang waveform ng recording mula sa bangko, doon ko nakita ang aking hinahanap. Mga artifacts. May mga maliliit na mechanical na hinto at hindi natural na pagbabago sa frequency na tanging ang isang bihasang pandinig lamang ang makakaramnap. Ang boses na iyon ay maaaring kamukha ng sa akin, ngunit wala itong hiningan ng katotohanan. Dito ko naranasan ang isang sandali ng matalas na pagbawi sa aking pagkatao. Inayos ko ang aking salamin at tiningnan ang aking refleksyon sa monitor. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang inang nasasaktan, kundi ang eksperto na handang bumura sa bawat bakas ng kasinungalingan. Sa loob ng 30 segundo, muling nagliwanag ang katinuan sa aking mga mata. Kung boses ang ginamit nila upang nakawin ang aking buhay,
Ang boses ko rin ang magiging huling tunog na maririnig nila bago ang kanilang pagbagsak. Mabilis kong nakuha ang IP address, log mula sa bank portal. Gamit ang aking mga network tools sa call center, sinimulan ko ang pag-trace sa lokasyon. Ang bawat serya ng mga numero ay tila mga hakbang patungo sa lungga ng magnanakaw. Ang tracker ay hindi tumuturo sa aming bahay, kundi sa isang maliit na apartment sa Lanang. Ito ang tirahan ni Carlo. Doon isinagawa ang bawat illegal na transaksyon habang ako ay nagpapakapuyat sa trabaho. Hindi ako nag-atubili. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng opisina. Hindi ko na kailangang magpaalam sa aking mga subordinates. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa tiles ng lobby ay tila isang formal na paghahanda para sa isang audit na walang ititira. Habang nagmamaneho ako patungo sa Lanang, binalot ako ng isang nakakatakot na katahimikan. Ang Jasmine na mapagbigay ay tuluyan ang namatay sa bawat kilometrong aking binabaybay. Pagdating ko sa tapat ng gusali, hindi ako agad bumaba. Pinanood ko ang paligid mula sa loob ng aking sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko ang pamilya na bulto ni Carlo. Ngunit hindi siya mag-isa. Isang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa lobby at sumabay sa kanya. Hindi ito si Bea. Ang babaeng ito ay mas matanda ng kaunti, suot ang isang marangyang damit na tila galing sa isang mamahaling butik. Nakita ko ang paraan ng paghawak ni Carlo sa bayang na babae. Isang haplos na puno ng pamilyar na pagmamahal, hindi ang paimbabaw na kalinga na ipinapakita niya kay Bea. Nagtatawanan sila habang binubuklat ang isang asul na folder. Mula sa aking kinalalagyan, nakita ko ang logo ng isang shipping company sa ibabaw ng folder. May balak silang umalis. May balak silang iwan ang Davao, iwan ang utang, at iwan ang aking anak na siyang gagawing panakip-puta sa lahat ng ito. Nanatiling patag ang aking hininga. Ang bawat segundo ng kanilang kaligayahan ay naging panggatong sa aking determinasyon. Kinuha ko ang aking telepono at kinuhanan ng litrato ang kanilang bawat dula. Ang mga larong ito ay hindi lamang ebidensya ng pagkakanulo. Ito ang magsisilbing gamot para sa kabulagan ng aking anak. Ang katotohanan ay mas matalas pa sa anumang AI clone at titiyakin kong mararamdaman ni Carlo ang bawat hiwa nito. Bumalik ako sa aking sasakyan at mabilis na nagmaneho palayo bago pa nila ako mapansin. Ngunit bago ko pa marating ang main road, nanginginig ang aking dispatcher phone. Isang alerto mula sa aking home network. May nagtatangkang i-reset ang aking master password sa email at ang device na gumagawa nito ay kasalukuyang nasa loob ng aming bahay. Tinitigan ko ang dashboard ng aking sasakyan. Ang oras ay dahan-dahang nauubos at ang kaaway ay nasa loob na ng aking kuta. Isang matalas na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Hindi niyo ako mapapatay sa sarili kong laro. Mabilis kong ipinarada ang aking sasakyan sa harap ng aming bahay. Ang bawat yabag ng aking mga paa sa semento ay tila ba tunog ng isang paparating na hatol. Pagpasok ko sa sala, bumungad sa akin ang isang tagpong nagpabilis sa daloy ng dugo sa aking mga ugat. Nakaupo si Carlo sa aking lamesa. Hawak ang aking personal na laptop habang si Bea ay nakatayo sa tabi niya. Tila ba isang tapat na sundalong nagbabantay? Huwag kang lalapit sa laptop ko, Carlo. Ang boses ko ay nanatiling patag, isang nakakatakot na katahimikan na nagpabagal sa bawat kilos nila. Dahan-dahang itinaas ni Carlo ang kanyang tingin. Wala na ang maamong mukha na ipinapakita niya noon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na ngayon sa tindi ng kasakiman at sadyang pagtatakshel. Isang mapang-uyam na ngiiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang isinasara ang screen ng aking laptop. Masyado ka kasing mapaginala, Ma'am Jasmine. Wika ni Carlo. Ang boses niya ay puno ng paimbabaw na kalinga na dahan-dahan nang napapalitan ng purong lason. Gusto lang naming i-verify ang ilang details para sa wedding. Bakit ba kailangang magkaroon ng password ang lahat ng bagay sa bahay na ito? Pamilya tayo, di ba? O baka naman wala ka lang talagang tiwala sa sarili mong anak? Nay? Totoo ba? Sabat ni B. Nanginginig ang boses sa galit. Sabi ni Carlo, pinapaimbestigahan mo raw ang loan natin. Bakit mo kami gustong sirain?
Ayaw mo ba talaga akong makitang masaya? Ito na ang pangarap ko, Nay. Ito na ang pagkakataon nating makaangat sa buhay, pero ikaw pa ang humahadlang. Dito ko naranasan ang isang marahas na pagpisil sa aking puso. Kinslight ako ng aking sariling anak sa loob ng sarili kong tahanan. Pinagmukha nila akong masama. Pinagmukha nila akong hadlang sa katuwirang sila naman ang sadyang bumaluktot. Tinitigan ko si Carlo, at alam kong nakuha na niya ang katinuan ng aking anak. Ginamit niya ang pag-ibig ni Bea bilang armas upang tansahin ako. Makinig ka sa akin, Jasmine. Mariing wika ni Carlo, habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa akin. Inilapit niya ang kanyang muka, sapat na upang maamoy ko ang kanyang matapang na pabango na tila ba sumasakal sa aking hininga. Kung balak mong pumunta sa pulis o sa bangko para bawiin ang loan, isipin mo muna si Bea. Ang boses na na-record, ang OTP na nakuha, at ang IP address na ginamit, lahat yon ay nakaturo sa telepono ng anak mo. Kapag bumagsak ako, titiyakin kong si B ang unang makakalaboso. Gusto mo bang makita ang anak mo na nakasuot ng kulay kahel na uniforme sa halip na puting gown? Nanigas ang aking buong pagkatao. Ang Gongkin Ukche ay dahan-dahan ng sumasakal sa aking huling pag-asa. Alam ni Carlo ang butas ng batas, at sadyang ginamit niya si Bea bilang kanyang human shield. Tinitigan ko ang aking anak, na ngayon ay nakayakap pa rin sa braso ng demonyong nagpaplano ng kanyang pagkawasak. Isang matalim na hapdi ang gumuhit sa aking dibdib. Isagnat da o kamasuk na humihiwas sa aking pagiging ina. 48 hours, Jasmine. Pabulong na banta ni Carlo. Pirmahan mo ang huling authorization code para sa full release ng pondo bukas o panuurin mong mabulok ang kinabukasan ng anak mo. Narinig ang marahas na pagkatok sa aming gate. Ang tuyong tunog ng bakal na naglalapat ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng courier ang nakatayo sa labas, hawak ang isang makapal na dilaw na sobre. Mabilis itong kinuha ni Bea at binuksan sa harap namin. Nanlamig ang dugo ko nang makita ang nilalaman. Ito ay isang formal na foreclosure notice mula sa bangko. Ang bawat salita sa papel ay tila mga pako na ibinabaon sa aming pintuan. Dahil sa hindi pagpasok ng mga kaukulang pirma para sa security collateral, opisyal nang sinisimula ng bangko ang proseso upang kuhanin ang aming bahay sa loob ng susunod na 2 araw. Tinitigan ko ang sobre, pagkatapos ay ang mapagtagumpay ang mukha ni Carlo. Ang bawat segundo ng pag-usad ng orasan ay tila isang mabilis na paglapit ng aming buhay sa gilid ng bangin. Ang laban para sa danggal ng aking boses at ng aking tahanan ay nasa pinakamataas na antas na ng pang-anib. Hinayan ko ang sarili kong lumubog sa katahimikan ng aking silid. Nagkunwaring sumusuko na sa tinde ng pressure ni na Carlo at ng bangko. Sa labas ng pinto, narinig ko ang pabulong na pagtatawanan ni Bea at Carlo. Tila ba ipinagdiriwangan nila ang pagkapasok ng Leon ng quality assurance? Ngunit sa likod ng aking mga nakapikit na mata, ang aking isipan ay kasalukuyan ng bumubuo ng isang digital na bitad. Naghihintay ako hanggang sa tuluyang tumahimik ang buong bahay. Sa gitna ng madaling araw, dahan-dahan kong pinihit ang hawakan ng aking pinto. Narinig ang mahina at halos hindi mapansing paglapat ng bakal sa kahoy. Isang tunog na kabisado ko sa bawat sulok ng tahanang ito. Naglakad ako ng walang yabag patungo sa guest room kung saan pansamantalang natutulog si Carlo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng kanyang silid. Amoy sigarilyo at paimbabaw na kalinga ang hangin sa loob. Nakita ko ang kanyang itim na backpack na nakalapag sa sahig malapit sa bintana. Ang aking mga daliri, na sanay sa masalang paghawak ng mga gamit sa opisina, ay dahan-dahang humaplos sa zipper ng bag. Narinig ko ang banayad na kaluskos ng mga papel sa loob nang buksan ko ito. Inilabas ko ang isang makapal na asul na envelope. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng aking cellphone, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso sa aking natuklasan. Hindi lang ito simpleng dokumento ng kasal. Nahanap ko ang isang barko na tiket patungong Zamboanga para sa gabi pagkatapos ng kanilang sadyang engranding kasal sa Marco Polo. Ang tiket ay para sa isang tao lamang.
para kay Carlo Villafuerte. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang isang lumang litra na nakasingit sa kanyang passport. Isang larawan ni Carlo na may kasamang isang babae at dalawang maliliit na bata sa harap ng isang munting bahay sa probinsya. Sa likod ng larawan, may nakasulat na dedikasyon. Para sa aming mahal na papa, hihintayin namin ang pagbabalik mo kasama ang puhunan. Naramdaman ko ang marahas na pag-akyat ng asido sa aking lalamunan. Si Carlo ay hindi lamang isang manloloko. Siya ay isang propesyonal na manganggaso na ang biktima ay ang katinuan ng aking anak. Balak niyang kunin ang buong pondo ng loan, iwan si Bea na balot ng utang at kaso, at tumakas patungo sa kanyang tunay na pamilya sa Timog. Dito ko naranasan ang isang sandali ng sukdulang pagpapasya. Ang marahang paghimas ko sa tiket na yon ay naging parang pagpunit sa huling piraso ng aking habag para sa lalaking ito. Ang boses kong ninakaw niya ay gagamitin ko na ngayon upang bigkasin ang kanyang pinal na hatol. Biglang umalingaw-ngaw ang isang natalim na boses mula sa aking likuran. Anong ginagawa mo rito, Nay? Mabilis akong lumingon at nakita ko si B na nakatayo sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Nakita niya ang hawak kong tiket at ang larawan ng pamilya ni Carlo. Nay, sobra ka na. Pati ba naman ang gamit ni Carlo, pakikialaman mo? Pasigaw na palahaw ni Bea, sapat na upang magising ang buong bahay. Masyado ka ng paranoid. Sinasadya mong sirain ang tiwala ko sa kanya dahil lang sa ayaw mo kami maging masaya. Mamatay ka ba talaga kapag nakita mong hindi ka na ang sentro ng mundo ko? Narinig ko ang mabibilis na yabag ni Carlo na papalapit sa amin mula sa kusina. Sa harap ng kanyang asawa, muli siyang nagsuot ng maskara ng isang biktima. Ma'am Jasmine, bakit kailangan niyo pang magtanim ng mga peking ebidensya sa gamit ko? Malungkot na wika ni Carlo, pilit na pinapatak ang kanyang mga wad na luha habang inaalalayan si Bea. Lian, honey, huwag kang maniniwala sa kanya. Sabi ko naman sa'yo gagawa at gagawa siya ng paraan para paghiwalayin tayo. Tinitigan ko ang aking anak. Nakita ko ang kanyang sadyang pagkabulag, ang kanyang pagnanais na maniwala sa isang kasinungalingang nababalot ng sutla. Ang sakit ng pagkakanulo ng anak ay tila isang tanikalang dahan-dahang sumasakal sa aking dignidad. Makinig ka sa akin, Bea. Ang boses ko ay nanatiling patag. Isang malamig na katinuan na pumailan lang sa gitna ng kanilang dula. Ang katotohanan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng pagsigaw, at ang pag-ibig na nagtatago ng kanyang tunay na mukha ay hindi kailanman magiging sandigan. Neyman, ahimik ka na! Sigaw ni Bea habang dinuduro ako. Mula ngayon, huwag mo na akong ituturing na anak. Pakakasal ako kay Carlo bukas, may basbas mo man o wala. At kapag nakuha na namin ang bahay na ito, sisiguraduhin kong ikaw naman ang mawawala ng boses sa pamilyang ito. Mabilis silang lumabas ng silid. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng bilim. Hawak ang ebidensya ng kanyang pinal na pagkawasak. Tumingin ako sa orasan. 48 oras na lamang ang natitira. Ang laban para sa kinabukasan ng aking anak ay tuluyan na ngang naging isang digmaan sa kalsada ng Davao. Bumukas ang mga ulap sa langit ng Davao. Ngunit ang sikat ng araw ay hindi nagdala ng init sa aking pakiramdam. Sa loob ng 30 minuto, tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Wala na ang mga luha. Ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay muling bumabalik sa disiplina ng quality assurance. Isang malalim at malamig na paghinga ang pinakawalan ko bago lumabas ng silid. Nadatnan ko sina B at Carlo sa hapagkainan. Nanigas ang kapaligiran na makita nila ako. Akma silang tatayo upang iwasan ako. Ngunit itinaas ko ang aking kamay. Hindi upang manampal, kundi upang sumuko. Bea? Carlo? Mag-usap tayo. Ang boses ko ay kasing linis ng isang bagong record na script. Napuyat ako kagabi sa pag-iisip. Pagod na akong makipag-away sa kaisa-isa kong anak. Bea, kung ito talaga ang ikaliligaya mo, hindi na ako haharang. Gagawin nating pinakamaganda ang kasal mo sa Marco Polo. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Isang mabilis na kislap ng galak ang dumaan sa kanyang muka, habang si Carlo ay nanatiling mapanuri. Nei Toto, o ba?
Nanginginig ang boses ni B sa Pag-asa. Hindi mo na babawiin ang loan? Hindi na. Sa katunayan, kakausapin ko ang bangko para mapabilis ang full release ng pondo ngayong hapon. Wika ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ngunit may isang hiling ako. Bilang isang QA manager, alam niyo namang perfectionist ako sa mga event. Hayaan niyo akong humawak sa technical coordination ng reception, ang sounds, ang video, ang live stream para sa mga kamag-anak natin sa probinsya. I want your wedding to be a masterpiece. Dito ko naranasan ang sukdulang kapanatagan ng isang mga ngaso. Nakita ko ang pagluwag ng balikat ni Carlo. Ang kanyang kasakiman ay mas matimbang kaysa sa kanyang hinala. Ang pagpayag ko sa pondo ay tila ba naging isang piring sa kanyang mga mata. Salamat, Ma'am Jasmine. Alam ko namang sa huli na naig ang pagmamahal niyo kay Bea. Nakangiting wika ni Carlo. Ang kanyang Taglish ay punong-puno ng paimbabaw na kalinga. Don't worry, we'll give you the best seat in the house. Isang matalas na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking isipan. Best seat indeed. Mabilis akong kumilos sa tulong ng aking mga dating subordinates sa call center na eksperto sa cybersecurity. Palihim kami nagkita sa isang tagong coffee shop sa downtown. Imiharap ko sa kanila ang USB at ang mga artifacts ng voice clone. I want a full audio-visual integration. Pinal kong utos kay Mark, ang aking pinakamahusay na IT specialist. Kailangan kong isync ang ghost recording ni Carlo sa mismong playback ng hotel reception. I want a hot mic configuration na hindi nila pwedeng i-override mula sa console. Delikado ito, Ma'am Jasmine. Pwede kayong mademanda ng public scandal, babala ni Mark. Hindi scandal ang tawag sa paglalantad ng katarungan, Mark. Tawag dito ay audit, malamig kong tugon. Kinahapunan, sinamahan ko si B sa huling fitting ng kanyang sapatos. Naupo ako sa isang sulok ng butik habang pinapanood ko siyang isuot ang kristal na sapatos. Dito ko naranasan ang isang sandali ng wagas na pighati. Tinitigan ko ang maliliit na paa ni Bea at naalala ko ang kanyang mga unang hakbang noong bata pa siya. Ang mga hakbang na ako ang nag-alalay. Ngayon, ang mga paang ito ay nagmamadaling lumakad patungo sa bangin ng pagkawasa. Ang haplos ko sa kanyang balikat habang tinitingnan namin ang salamin ay naging parang isang tahimik na pamamaalam sa kanyang kawalang malay. Ito ang huling beses na magiging prinsesa siya sa isang mundong gawa sa kasinungalingan. Pagbalik namin sa bahay, naramdaman ko ang bana at napanginginig ng aking telepo no sa loob ng bag. Isang alerto mula sa aking bank app. May nagtangkang i-transfer ang 50% ng loan disbursement sa isang hindi kilalang account sa Zamboanga at ang transaksyon ay kasalukuyang nakapending dahil sa security lock na palihim kong inilagay kanina sa bangko. Narinig ko ang mahina at marahas na mura ni Carlo mula sa sala. Narinig ko ang kalabog ng kanyang kamao sa lamesa nang makita niya ang transaction failed sa kanyang monitor. Anong problema, honey? Tanong ni Bea sa labas. Wala, may error lang sa system ng bangko. Pasigaw na sagot ni Carlo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at panik. Dahan-dahan kong pinihit ang susi ng aking silid. Ang orasan ay patuloy sa pagtakbo. 24 na oras na lamang ang natitira bago ang kasal. Ang entablado ay nakahanda na, ang mga speaker ay nakakabit na, at ang boses ng katotohanan ay naghihintay na lamang ng kanyang hudyat upang bumitaw. Ngunit sa gitna ng aking paghahanda, narinig ko ang mahinang pagpihit ng hawakan ng aking pinto. May pumasok sa aking silid habang nagkukunyari akong tulog. Naramdaman ko ang pagkuha sa aking telepo o mula sa tabi ng aking unan. Ang huling laban ay nagsimula na ng mas maaga kaysa sa aking inaasahan. Nanatili akong hindi gumagalaw, pinababagal ang aking paghinga, habang nararamdaman ang presensya ni Carlo sa gilid ng aking higaan. Narinig ko ang mahinang kaluskus ng tela nang abutin niya ang telepono sa ilalim ng aking unan. Akala niya ay nakuha na niya ang susi ng aking buhay. Ngunit hindi niya alam na ang kinuha niya ay isang decoy, isang pain na sadyang inihanda ko para sa gabing ito. Bilang isang quality assurance manager, lagi akong may redundancy plan. Narinig ko ang marahang paglapat ng pinto nang lumabas siya.
Doon pa lamang ako huminga ng malalim. Kinuha ko ang aking totoong telpo na nakatago sa loob ng punda ng unan at binuksan ang tracking software. Nakita ko ang bulto ng aking decoy phone na gumagalaw patungo sa sala. Doon, narinig ko ang pabulong na pagtatalo ni Carlo at Bea. I got it, Bea. Ngayon, hindi na niya mapipigilan ang huling transfer. Mayabang na bulong ni Carlo. Sigurado ka bang hindi siya magigising? Natatakot ako, Carlo. Kapag nalaman ni nanay ito, hinding-hindi niya tayo mapapatawad. Sagot ni Bea, ang boses ay puno ng kaba. Don't worry, sweetheart. Bukas, pagkatapos ng kasal, nasa Singapore na tayo para sa honeymoon. By the time na maayos niya ang account niya, tapos na ang usapan. This is for us, okay? Ang pait sa aking puso ay tila naging laso na dahan-dahang naninigas. Ang aking sariling anak ay pumapayag na nakawan ako sa gitna ng aking pagtulog. Kinabukasan, maaga kami nagtungo sa Marco Polo Hotel para sa technical rehearsal. Suot ko ang aking maskara ng isang sumusuportang ina. Habang abala si Bea sa pakikipag-usap sa florist, lumapit ako sa sound system area sa likod ng malaking silya ng reception. Mark, nandyan ka na ba? Mahina akong wika sa aking earpiece. Naka-remote access na ako sa mixer ng hotel, Ma'am Jasmine. Sagot ng aking IT specialist mula sa kabilang linya. I've installed the bypass. Sa oras na pindutin mo ang play sa iyong master control, ang bawat speaker sa ballroom na ito ay iluluwa ang recording. Hindi nila ito mapapatay kahit bunutin pa nila ang saksakan dahil nakakonect ito sa emergency public address system ng floor na ito. Dito ko naranasan ang isang sandali ng marahas na katinuan. Hinaplos ko ang itim na kable na nakatago sa ilalim ko kortina. Ang bawat hibla nito ay tila tanikalang bibitay sa kasinungalingan ni Carlo. Ang hot mic na ito ay hindi lamang basta teknolohiya. Ito ang siyang magbabalik ng aking boses na sadyang nilang binura. Ma'am Jasmine, anong ginagawa niyo rito? Biglang sumulpot si Carlo sa aking likuran. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Tila ba inaamoy ang panganib? Chinecheck ko lang ang acoustics, Carlo. I told you, I want this to be perfect. Malamig kong tugon habang dahan-dahang tumatayo at humaharap sa kanya. Hindi ako kumurap. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata hanggang sa siya ang unang umiwas ng tingin. Mabuti naman. Make sure everything goes as planned. Ayaw nating magkaroon ng glitch sa pinaka-importanting araw ni Bea, di ba? May halong banta ang kanyang taglish. Ngunit ninitian ko lamang siya. Isagniting kasing lamig ng sementong inaapakan namin. Sa gitna ng rehearsal, lumapit sa akin si Bea. Hawak niya ang kanyang belo, nanginginig ang kanyang mga daliri. Nay, ang ganda ng lahat, di ba? Tanong niya, pilit na humahanap ng kumpirmasyon sa aking mga mata. Dito ko naranasan ang isang sandali ng wagas na pighati. Dahan-dahan kong inayos ang kanyang belo, ang puting manipis na tela na tila bapiring sa kanyang mga mata. Ito ang aking golden moment. Agmarahang pag-aayos ko sa kanyang kasuotan, habang alam kong sa loob ng ilang oras, ako mismo ang magwawasak sa ilusyong kinalulunuran niya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, ramdam ko ang init ng kanyang balat, ang kanyang kawalang malay na malapit ng magwakas. Everything will be revealed tomorrow, B. Just be ready to listen. Pag-alis ni Bea, naramdaman ko ang mabilis na panginginig ng aking telepono. Isang alerto mula sa bangko. Final warning, property foreclosure in 24 hours. Kasunod nito, nakita ko sa aking monitor na ang decoy phone na hawak ni Carlo ay kasalukuyang sinusubukang pasukin ang aking Master Vault account. Mabilis na nag-red alert ang system. Ang decoy phone ay biglang nag-upload ng isang serye ng corrupted data patungo sa server ni Carlo. Isang digital virus na sadyang inihanda ko upang ilak ang lahat ng kanyang kagamitan sa oras na subukan niya akong nakawan muli. Narinig ko ang marahas na mura ni Carlo mula sa dulo ng ballroom. Nakita ko siyang galit na kinakalikot ang kanyang tablet. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat file ng kanyang pagnanakaw ay kasalukuyan ang kinokopya ng aking system patungo sa email ng federal na pulis.
48 hours are gone, 24 to go. Pabulong kong wika habang nakatingin sa dambuhalang speaker sa kisame. Ang boses ng katarungan ay nakahanda na at bukas, walang sinumang makakapagtago sa dilim. Nothing. Tinalot na matinding dilim at amoy ng paparating na ulan ang huling gabi bago ang kasal. Sa loob ng aming bahay, ang katahimikan ay hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi isang nakakasakal na tensyon na tila ba isang kable ng kuryente na malapit ng maputol. Nakaupo ako sa tapat ng aking binta at pinagmamasdan ang bawat minutong lumilipas sa aking digital clock. 12 oras na lamang ang natitira. Nabasag ang katahimikan nang biglang bumukas ang pinto ng aking silid nang walang pasabi. Pumasok si Carlo. Wala na ang maamong muka na ginagamit niya upang linlangin ang aking anak. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa puyat at galit, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Halatang desperado na siya dahil sa virus na ipinasok ko sa kanyang system kanina. Ibigay mo sa akin ang manual override code ng bank account mo, Jasmine. Mariing wika ni Carlo. Ang kanyang boses ay tila isang ritsit ng naggangalit na aso. Inilapag niya ang isang dokumento sa ibabaw ng aking lamesa, isang formal na deed of absolute sale para sa aming bahay. Pirmahan mo na ito ngayon din. Alam kong ikaw ang may gawa kung bakit hindi ko ma-access ang pondo sa Zamboanga. Huwag mo akong subukan dahil isang tawag ko lang, mawawala ang lisensya ni Bia bago pa siya makatuntong sa altar bukas. Tinitigan ko ang papel, pagkatapos ay itinaas ko ang aking paningin sa kanya. Dito ko naranasan ang sugdulang katinuan ng isang manlalaro. Hindi ako nanginig. Hindi ako sumigaw. Ang bawat bahagi ng aking pagkatao ay naging kasing lamig ng bakal na nakatago sa loob ng isang soundproof booth. Masyado kang nagmamadali, Carlo. Ang boses ko ay nanatiling patag. Isang nakakatakot na katahimikan na tila ba bawat salita ay isang pormal na hatol. Ang bahay na ito ay hindi lamang basta ari-arian. Ito ay simbolo ng danggal ng pamilya ko. Akala mo ba ay sapat na ang nakaw na boses upang makuha ang lahat? Sa mundo ng quality assurance, ang bawat error ay may kaukulang penalty. At ang sayo ay kasalukuyan ng kinakalkula. Huwag mo akong idaan sa mga corporate talk mo! Pasigaw na palahaw ni Carlo habang hinahampas ang lamesa. Narinig ang tuyong tunog ng kanyang palad na lumapat sa matigas na kahoy. Wala ka ng oras! May mga tauhan ako sa labas ng hotel bukas. Isang pagkakamali mo lang sisiguraduhin kung hindi na makakabalik si Bea sa Davao kailanman. Pirmahan mo na ito! Naramdaman ko ang marahas na pagpisil sa aking puso nang dumaan si Bea sa pasilyo. Nakita ko ang kanyang anino sa ilalim ng pinto. Nakatayo lang siya doon, nakikinig, ngunit tuluyan ang nilamon ng takot at pagkabulag. Ang sakit ng pagkakanulo ng anak ay tila isang tanikalang dahan-dahang sumasakal sa aking dignidad. Ngunit pinilit kong manatiling matatag para sa huling udit ng katarungan. I need time to review the clauses, Carlo. Malamig kong pananalita habang dahan-dahan kong isinasara ang folder. Bukas ng umaga, bago tayo umalis patungong simbahan, ibibigay ko sa'yo ang sagot na nararapat para sa'yo. Lumabas si Carlo nang may mapagmalaking tindig. Isinasara ang pinto nang may malakas na kalabog na yumanig sa buong silid. Mulay akong naiwan sa gitna ng dilim. Tumingin ako sa orasan. Eksaktong 2:00 ng madaling araw. Dito ay narinig ko ang isang kakaibang tunog mula sa bintana ng aking kusina sa ibaba. Hindi ito kaluskos ng hangin o tunog ng ulan. Narinig ang 3 sunod-sunod na mahina, ngunit matatag na katok sa salamin, isang ritmo na tanging kami lamang ni Mark ang nagkasundo bilang signal. Dahan-dahan akong bumaba, hindi gumagawa ng anumang yabag sa hagdan. Binuksan ko ang maliit na siwang ng bintana. Nakatayo doon ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang mukha ay halos hindi maaninag sa dilim. Ito ang opisyal na messenger mula sa federal na pulis, siya nakasama ni Mark sa investigasyon. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na earpiece at isang device na may kumikislap na asul na ilaw. Nakahanda na ang lahat, Ma'am Jasmine. Pabulong na wika ng lalaki. Ang bawat speaker sa Marco Polo ay nakasync na sa aming command center.
Ang bawat pulis ay magpapanggap na bahagi ng catering team. Hinihintay na lang namin ang hudyat mo sa gitna ng seremonya. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Kapag binitawan mo ang audio, wala nang balikan ito para kay Bea. Tinitigan ko ang device sa aking palad. Ang bawat taon ng aking pagiging ina, ang bawat puyat sa call center, at ang bawat pangarap ko para sa aking anak ay tila nagtipon-tipon sa sandaling ito. Alam kong ang katotohanang ilalabas ko bukas ay siyang wawasak sa mundo ni Bea. Ngunit ito rin ang kaisa-isang paraan upang mailigtas ang kanyang kaluluwa mula sa apoy ng kasinungalingan. Simula ng audit, malamig kong tugon bago ko muling isinarado ang bintana. Bumalik ako sa aking silid at isinuot ang aking pinakapormal na damit para sa kasal bukas. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na ang inang nagmamakaawa. Siya na ang reyna ng katarungan na handang sunugin ang kanyang sariling tahanan upang itayo ang pundasyon ng katotohanan. Narinig ang malakas na kulog mula sa labas. Tila ba sumasabay ang kalangitan sa nagbabadyang pagsabog sa loob ng ballroom bukas? Ang gabi ay malapit ng matapos, at ang boses na kailanman ay hindi nila dapat pinaglaruan ay handa ng sumigaw sa buong Davao. Sa ilalim ng dambuhala at nagnaningning na mga chandelier ng ballroom sa Marco Polo, ang bawat kislap na mga palamuti ay tila nanunokso sa aking katinungan. Naririnig ko ang ngasayang tugtugin ng biolin na pumupuno sa buong silid. Isang himig na dapat sana ay puno ng pag-ibig, ngunit para sa akin ay tunog ng isang mabilis na tumatakbong orasan patungo sa pagsabog. Nakatayo si B sa gitna ng silyon. Suot ang kanyang napakarag na puting gown na binayaran ng aking ninakaw na pawis at pangarap. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kagalakan, isang kawalang malay na tila ba isang piring na pilit niyang isinuot upang hindi makita ang dumi sa paligid niya. Sa tabi niya, nakatayo si Carlo, matikas sa kanyang taksido, suot ang kanyang pinakamahusay na maskara ng isang mapagmahal na mapapangasawa. Lumapit siya sa akin at dahan-dahang humawak sa aking siko. Ma'am Jasmine, relax lang po kayo. Pabulong na wika ni Carlo. Ang kanyang taglish ay punong-puno ng mapang-aping tagumpay. Nasa akin na ang pirma niyo sa deed of sale. Isipin niyo na lang na regalo niyo ito sa amin. Huwag na kayang gagawa ng kahit anong ingay kung ayaw niyong maging madugo ang reception na ito. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang panging inig sa aking katawan. Walang luha ng pagmamakaawa. Dito ko naranasan ang sukdulang lamig ng katarungan. Masyado kang kampante sa script mo, Carlo. Pero nakalimutan mong sa isang quality audit, ang huling hatol ay laging nasa kamay ko. Nagsimula ang programa. Dumating ang sandali na tinawag ako sa entablado upang magbigay ng mensahe para sa mga ikakasal. Humakbang ako paakyat. Ang bawat yabag ng aking sapatos sa carpet ay tila ba isang formal na pagmartsa patungo sa kalsada ng katarungan. Kinuha ko ang mikropono. Nakita ko ang mapaglarong ngiti ni Carlos sa unang hanay ng mga upuan. Tila ba hinihintay niya ang aking paimbabaw na pagbate? Good evening, everyone. Panimula ko. Ang boses ko ay umalingaw. Now nang malinaw at matatag sa buong ballroom. Bilang Quality Assurance Manager sa loob ng maraming taon, ang trabaho ko ay tiyakin na ang bawat boses na naririnig ko ay tapat at walang error. Ngayong gabi, bago ko ibigay ang aking basbas, nais ko munang magsagawa ng isang huling audit. Mabilis kong pinindot ang remote control sa loob ng aking bulsa. Biglang namatay ang masayang musika. Napalitan ito ng isang matinis na tunog ng static bago tuluyan ng sumabog ang katinuan sa bawat speaker ng hotel. Ang boses ko ang unang narinig. Ang boses na ginamit ng AI clone upang kumpirmahin ang loan. Ngunit kasunod nito, lumitaw sa dambuhalang projector screen ang waveform analysis ng audio. Ipinakita ko sa lahat ang mga artifacts at ang mechanical na pagputol ng bawat salita. Ang naririnig ninyong boses ay sa akin. Ngunit ang kaluluwa ay hindi. Wika ko habang itinuturo ang screen. Ito ay isang pagnanakaw. Isang kasinungalingang binuo ni Bea at Carlo upang nakawin ang aming tahanan. Nabasag ang katahimikan ng mga panauhin nang biglang bumukas ang isang bagong audio file,
isang lihim na recording na hindi inasahan ni Carlo. Umalingaw-ngaw ang kanyang sariling boses, punong-puno ng paghamak. Isang gamit na lang si Bea, Mark. Narinig ng buong ballroom ang boses ni Carlo mula sa kanyang lihim na usapan kagabi. Pagkatapos ng kasal na ito, itatakas ko na ang bilyong pondo patungong Zamboanga. Hahayaan ko siyang sumagot sa mga pulis. Masyado siyang tanga dahil naniwala siya na mahal ko talaga siya. Nanigas ang buong ballroom. Nakita ko ang mabilis na pagkawala ng dugo sa mukha ni Bea. Ang kanyang piring ay tuluyan ng napunit. Tumingin siya kay Carlo na ngayon ay nanginginig na sa tindi ng panik at kahihiyan. Ang public hiya na inihanda nila para sa akin ay bumalik sa kanila ng may 10 beses na bigat. Hindi ito toto! Sinisira niya lang ang kasal namin, pasigaw na palahaw ni Carlo. Akma siyang lulundag sa entablado upang agawin ang mikropono. Ngunit bago pa man niya ako maabot, isang pangkat ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng catering ang mabilis na humarang. Narinig ang tuyo at malamig na tunog ng paglapat ng bakal sa pulso ni Carlo nang mabilis siyang pusasan ng mga federal na pulis na kanina pa nakatago sa loob ng ballroom. Ang kanyang tuxedo ay nagusot, ang kanyang maskara ay pira-piraso na sa sahig. Walang nagawa si Carlo, kundi magmura habang kinakaladkad siya palabas sa harap ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kasosyo. Tinalikuran ko ang nagkakagulong madla at tinitigan ng aking anak. Si B ay nakaluhod sa gitna ng altar, umiiyak ng marahas. Ang kanyang puting gown ay dahan-dahang nadudumihan sa sahig. Ang bawat hibla ng kanyang pangarap ay naging parang mga tuyong dahon na tinangay ng hangin ng katotohanan. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang tinanggal ang kanyang belo. Walang galit sa aking mga mata, tanging ang lamig ng isang inang natutong bumitaw sa pagkakamali upang iligtas ang katinuan. Tapos na ang audit, Bea. Pabulong kong wika. Oras na para harapin mo ang bawat sentimong ninakaw nyo. Narinig ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ng hotel. Tila ba isang huling hudyat ng pagwawakas ng aming mahabang gabi. Ang kalsada ng Davao ay muling naging malaya, at ang boses kong ninakaw nila ay siyang naging huling tunog na dumurog sa kanilang kasakiman. Dahan-dahang bumasag sa katahimikan ng ballroom ang papalayong tunog ng sirena ng mga sasakyan ng pulis. Bit-bit ang lalaking nag-akalang, kaya niyang nakawin ang aking katinuan. Ang dambuhalang ingay ng gulo kanina ay napalitan ng isang malalim at payapang hininga ng gabi. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, pinagmamasdan ang mga nagkalat na palamuti sa sahig, ang mga talulot ng rosas na ngayon ay tila ba mga patak ng dugo sa puting karpet. Lumapit sa akin si Ate Santos, ang aming legal counsel. Iniharap niya ang mga dokumento mula sa bangko na mabilis naming naisaayos makalipas ang ilang oras na investigasyon. The bank has officially suspended the foreclosure, Jasmine. Seryosong wika ni Ate Santos habang dahan-dahang tumatango. Dahil sa kooperasyon mo at sa mga ebidensyang nakuha natin mula sa hot mic at sa malware na itinanim mo sa system ni Carlo, napatunay ang ikaw ay biktima ng identity theft at sophisticated fraud. The master loan is now void and the criminal liabilities are shifted entirely to Carlo. Naramdaman ko ang pagluwag ng buhol sa aking lalamunan. Ang bahay ng aking ina, ang kaisa-isang bastyon ng aming alaala, ay mananatiling amin. Ngunit ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa mga pader at bubong. Ito ay tungkol sa pananagutan. Paano si Bea? Mahina kong tanong, bagaman ang aking isipan ay alam na ang kasagutan. Because she participated in the OTP interception, she is still an accomplice, paliwanag ni Ate Santos. Pero dahil sa ebidensya ng manipulation at coercion na na-record natin, pumasok tayo sa isang restitution agreement. Hindi siya makukulong, ngunit inutusan siya ng korte na magbayad ng danyo sa bangko at sumailalim sa mandatory community service at financial counseling. Kailangan niyang pagtrabahuan ang bawat sentimong winaldas nila. Tinitigan ko ang aking anak. Nakaupo si Bea sa isang sulok ng presinto, kung saan kami dinala pagkatapos ng gulo. Wala na ang kanyang marangyang wedding gown. Suot na niya ang kanyang lumang t-shirt at maong. Ang kanyang muka ay maputla at ang kanyang mga mat ay tuluyan nang naubusan ng luha. Dito ko naranasan ang isang sandali ng sukdulang pagkamulat. Lumapit ako sa kanya at tumayo ng tuwid. Hindi ko siya niyakap.
Hindi ko sinabing ayos lang ang lahat. Sa isang quality audit, ang pagkakamali ay kailangang itama, hindi itago. Dahan-dahang hinawakan ni Bea ang kanyang kamay. Narinig ang mahinang paglapat ng kanyang singsing sa ibabaw ng sementong lamesa nang tanggalin niya ito. Yan ang singsing na binili ni Carlo gamit ang kanyang education fund, isang wad na hiyas para sa isang wad na pangako. Ito ang aking golden moment. Ang dahan-dahang pagpunit ni Bea sa kanyang sariling ilusyon, ang tahimik na pagtanggap na ang kanyang prinsipe ay isa lamang mangangaso ng mga boses. Nay! Patawarin niyo po ako! Pabulong na wika ni Bea. Ang boses ay paos at pira-piraso. Nabulag ako! Akala ko mas alam ko ang tama kaysa sa inyo. Akala ko ang pag-ibig ay sapat na para gumawa ng mali. Ang pag-ibig na walang ranzoy ay pagnanahaw sa sarili, Bea. Malamig kong tugon. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Pinatawad na kita bilang ina, pero bilang mamamayan, haharapin mo ang bawat parusang itinakda ng batas. Magtatrabaho ka, magbahayad ka, at gagawin mo yan ng nakatayo sa sarili mong mga paa. Hindi kita ililigtas sa obligasyong ito dahil yan ang kaisa-isang paraan upang mahanap mo muli ang tunay mong boses. Nang makabalik kami sa bahay, sinalubong kami ng isang nakakabinging katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakasakal. Ito ay malinis at payapa. Pumasok si Bea sa kanyang silid at makalipas ang ilang minuto, lumabas siya na may dalang walis at basahan. Nang walang imik, sinimula niyang linisin ang bawat sulok ng sala na nadungisan ng kanilang mga plano. Pinanood ko siya mula sa aking pwesto sa kusina habang hinihigop ang aking mainit na kape. Ang bawat kumpas ng kanyang paglilinis ay tila ba isang formal na pagbubura sa bawat error ng kanyang nakaraan. Naramdaman ko ang marahang pagtibok ng aking puso, isagritmang matatag at tapat. Ang boses kong ninakaw nila ay akin ng muling pag-aari at sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong ang bawat salitang bibitawan ko ay puno ng katinuan at pananagutan. Narinig ang malakas na paglagotok ng pinto ng aming gate nang formal na itong isara ni Mang Nestor mula sa labas bilang huling pagtiyak ng aming seguridad. Ang 72 oras ng pang-anib ay tapos na. Isang bagong orasan ang nagsimulang tumakbo. Isang orasan para sa aming muling pagsisimula. Isang taon ang mabilis na lumipas mula ng huling umalingang ng boses ng kasinungalingan sa loob ng aming tahanan. Nakaupo ako ngayon sa aming maliit na beranda dito sa Davao, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa mga puno ng saging sa paligid. Ang hangin ay sariwa, hindi na amoy alikabok ng opisina, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang katahimikan sa aking paligid ay hindi na nakakatakot. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng trangka ng aming gate. Pumasok si Bea. Wala na ang kanyang maranyang bestida o ang mga kristal na dati ay kanyang ipinagmamalaki. Suot niya ang kanyang uniforme mula sa isang suat may kung saan siya kasaluku, yang nagtatrabaho bilang isang audit clerk. Ang kanyang balat ay medyo nasunog ng araw at ang kaniyang mga kamay na dati ay malambot ay mayroon na ngayong mga kalyo, mga markang iniwan ng kaniyang bawat 12 oras na puyat upang bayaran ang kaniyang bahagi sa utang sa bangko. Dito ko naranasan ang tunay na kapayapaan. Ang marahang paglapag ni Bea ng kanyang bag sa upuan at ang kanyang paglapit sa akin upang magsagawa ng pagmamano ay naging parang isang banal na basbas. Wala kaming sinasabing marami, ngunit sa kanyang mga mata, nakikita ko ang isang bagong klase ng katinuan. Hindi na siya ang batang nabulag ng kinang ng kasal. Siya na ang babaeng natutong bumuo ng sariling danggal mula sa dumi ng pagkakamali. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang puting sobre na may tatak ng National Penitentiary. Galing yon kay Carlo. Ayon sa aking abogada, madalas siyang magpadala ng mga sulat, humihingi ng tulong at nagmamakaawang bisitahin ko siya kasama si Bea. Sinasabi niya sa kanyang mga liyam na nagbago na siya, na ang lahat ng kanyang ginawa ay dahil lamang sa matinding kahirapan at pag-ibig. Tinitigan ko ang sobre,
Ngunit hindi ko na binalak pang buksan ang nilalaman nito. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay ko ito sa ibabaw ng marahang liyab ng munting kalan sa kusina, hanggang sa maging abo na lamang ang bawat salita ng kanyang manipulasyon. Ang pagpapatawad ko ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik ng kanyang kapangyarihan sa buhay namin. Ang aking kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kanyang pagsisisi, kundi sa aking pagpili na maging malaya mula sa kanyang anino. Tumingin ako kay Bea, habang sabay kaming nagsasalo sa isang simpleng hapunan. Walang engrandeng reception, walang mga bisitang nakatingin, tanging kaming dalawa lamang sa ilalim ng liwanag ng isang bumbilya. Nay, nakabayad na po ako para sa buwan na ito, mahinang wika ni Bea habang iniabot ang resibo ng bangko. Konti na lang po, matatapos na rin. Galingan mo anak. Ang bawat sentimong pinagtrabahuhan mo ay siyang tunay na halaga ng boses mo. Sagot ko habang pinupunasan ang kanyang pisingi. Hinarap ko ang bintana at tiningnan ang malawak na kalsada ng Davao. Ang huling aral na nais kong itanim sa bawat inang nakikinig ay ito. Ang pagmamahal sa anak ay hindi nasusukat sa kung gaano mo sila kayang protektahan mula sa pait ng mundo, kundi sa kung paano mo sila tuturuang tumayo sa gitna ng bagyo nang may pananagutan. Ang katarungan ay hindi laging madali, at minsan kailangang maging matigas ang puso ng isang ina upang iligtas ang kaluluwa ng kanyang anak. Ang boses ko ay muling naging buo, hindi dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa katotohanang hinding-hindi kailanman mabubura. Wala ng clone, wala ng error. Kami ay ganap ng malaya.